Hello at maligayang pagbabalik ngayong ika-42 episode ng ikalawang yugto ng Relax, si Lord at ang mga Santo ang bahala sa atin. Ito po si JM at ngayon ay gugunitain natin ang pagsisimula ng Semana Santa. Sa pamamagitan ng pagsisimula ng linggo ng palaspas sa pagpapakasakit ng Panginoon. Bago tayo dumako sa mga pagbasa ngayong araw na ito ng linggo ng palaspas sa pagpapakasakit ng Panginoon, pakinggan muna natin ang Ebanghelyo para sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Nang malapit na siya sa Betfage at Betania, sa bundok na kung tawagi bundok ng mga olibo, pinaunan niya ang 2 alagad. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok dooy, matatagpuan ninyo ang isang bisirong asnong nakatali. Hindi pa ito nasasakyan nino man. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalag, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon. Kaya't lumakad ang mga inutusan at natagpuan nga nila ang asno ayon sa sinabi sa kanila ni Jesus. Samantalang kinakalag nila ito, tinanong sila ng mga may-ari, bakit ninyo kinakalag iyan? Kailangan nito ng Panginoon, tugon nila. Dinala nila kay Jesus ang asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, siya ay pinasakay nila. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay at sa kanyang daraanan na may inilatag ng mga tao ang kanilang mga balabal. Nang malapit na siya, palusong na sa libis ng bundok ng mga olibo, nagsigawan sa galak ang buong pangkat ng mga alagad at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa mga kababalaghang nasaksaksihan nila. Ang wika nila, purihin ang hari na dumating sa ngalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit, purihin ang Diyos. Sinabi sa kanya ng ilang Pariseyong kasama ng karamihan, Guro, sabayin mo nga ang inyong mga alagad. Sumagot siya, sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw. Mga relaxers, mga kapatid, narinig natin ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon ay pakinggan naman natin ang pagsisimula ng linggo ng pagpapakasakit, linggo ng palaspas sa pagpapakasakit ng Panginoon, bago natin pakinggan ang mga pagbasa para sa araw na ito. 5 linggo na tayong naghahanda para sa pagdiriwang ng misteryo ng pagpapasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao alinsunod sa aral at halimbawa ni Jesucristo. Kaysa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Tentim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa atin at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaysa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makisalo sa pagtatagumpay niya sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Ngayon ay pakinggan natin ang mga pagbasa
sa linggo ng palaspas para sa pagpapakasakit ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang ating unang pagpapahayag ay ayon sa aklat ni Propeta Isaías, Kabanata 50, talata 4 hanggang 7. Bago natin pakinggan ang unang pagpapahayag, narito muna ang panimula sa unang pagbasa. Ipinahayag ni Propeta Isaías ang ganap na pagtitiwala at katapatan ng paglilingkod ng Panginoong Diyos sa gitna ng mapag-uusig at paghihirap. Sinasagisan ng lingkod na ito ang Panginoong Hesus na magpapalaya sa bayan ng Diyos. Pagpapahayag mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa, hindi ako naghimaksik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol ng bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ng buhok ko't balbas. Ngayon din ang lorhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdusang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis ng sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon sa ating salmong tugunan ngayong linggo ng palaspas ng pagpapakasakit ng Panginoon ay, Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Bawat tao ay makikita'y umiiling, nanunukso, palibak na nagtatawat, sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? May pangkat ng mga buhong na sa akin pumaligid, para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunika'y tinaan sa sapataran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo ay ihayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ng Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob, ikaw bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, baka naman ako'y iyong pinabayaan. Ang ating ikalawang pagpapahayag ay hango sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos, Kabanata 2, talata 6 hanggang 11. Bago natin pakinggan ang ating ikalawang pagpapahayag, narito muna ang panimula sa ikalawang pagpapahayag. Napakababa si Jesus bilang tao at tinanggap ang kamatayan sa krus. Ngunit tinanghal din naman siyang Panginoon ng langit at lupa dahil sa kanyang muling pagkabuhay. Pagpapahayag mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus,
hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagkadiyos. Nakatawang tao ang namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y tinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pa't ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masunuring Kristo Jesus naghain ng buhay sa krus. Kaya tinakila ng Diyos at binigyan ng ngalang tampok sa langit at sansinukob. Ngayon, tutungo na tayo sa mabuting balita ng pagpapakasakit ng Panginoong Jesucristo. At ito ay hango sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 23, talata 1 hanggang 49. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, tumindig ang matatanda ng bayan, ang mapunong saserdote at ang mga eskriba. Dinala nila si Jesus kay Pilato. Sinimulan nilang paratangan si Jesus. Ang tao ito'y nahuli naming nanunulsol sa aming kababayan na maghimagsik. Ang nagbabawal ng pagbabayad ng buwis sa Cesar. Pinapaniwala pa nila ang mga tao na siya ang Kristo, isang hari. Tinanong ni Pilato si Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Tumugon si Jesus, "Kayo na ang nagsasabi." Sinabi ni Pilato sa mga punong saserdote at sa mga tao, "Wala akong makitang kasalanan sa taong ito." Ngunit nagpilit sila at nagwikat. Sa pamamagitan ng kanyang mga tuloy, inudyukan niyang maghimagsik ang buong Judea. Nagsimula siya sa Galilea at ngayon narito na. Nang marinig ito ni Pilato, tinanong niya kung taga-Galilea si Jesus. At nang malaman siya ay mula sa nasasakupan ni Herodes, kanyang ibinadala siya sa taong ito na noon na may nasa Jerusalem. Tuwang-tuwa ito na makita si Jesus. Marami na siyang nabalitaan tungkol dito at matagal na niyang ibig makita. Umaasa siyang gagawa ito ng kababalaghan at ibig niyang makita iyon. Kaya tinanong niya ng tinanong si Jesus. Ngunit hindi ito sumagot kauntingan. Naroon ang mga punong saserdote at ang mga eskriba na walang tigil na kapabaratan kay Jesus. Hinamak siya at tinuya ni Herodes, pati ng kanyang mga kawal. Sinuotan siya ng maringang damit at ipinabalik kay Pilato. At ng araw ding iyon, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagalit. Pinatawag ni Pilato ang mga punong saserdote, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao at sinabi sa kanila, "Isinagda ninyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panunulsol sa mga tao. Ngayon siniyasat ko siya sa harapan ninyo at napatunayan kung walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya." Gayon din si Herodes. Kaya si Jesus ay pinabalik niya sa akin. Hindi siya dapat hatulan ng kamatayan. Wala siyang kasalanan. Kaya ipapahagupit ko lamang siya sa kapalalayain. Tuwing Paskwa, kinakailangan mapalaya si Pilato ng isang bilanggo para sa kanila. Subalit, sabay-sabay na sumigaw ang madla, "Patayin ang taong iyan! Palayain si Barrabas!" Nabilanggo si Barrabas dahil sa paghimagsik na nangyari sa lungsod at dahil sa pagpatay. Minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato sa pagnanais na mapalaya si Jesus.
Ngunit sumigaw ang mga tao, "Ipako sa krus! Ipako sa krus!" Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato, "Bakit? Anong ginagawa niya masama? Wala akong makitang dahilan upang siya ipapatay. Ipapagupit ko na lamang siya at saka palalayain." Natapwat lalo nilang pinasigawan dapat ipako si Jesus sa krus. At sa wakas ay nanaig ang kanilang sigaw. Kaya pinasya ni Pilato ng pagbigyan ng kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay ayon sa hinihingi nila. At ibinigay sa kanila si Jesus upang gawin ang kanilang kagustuhan. Nang dala na nila si Jesus upang ipako, nasa lubong nila ang isang lalaking galing sa bukid. Ito'y si Simon na taga Cirene. Pinigil nila ito at pinapasan sa kanya ang krus. Kasunod ni Jesus. Sinusundan si Jesus sa maraming tao, kabilang ang mga babaeng na naghoy at nanambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga bao, ang mga sinapupunang hindi nagdadalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin, at sa mga burol, tabunan ninyo kami. Sapagkat kung ganito ang ginawa sa kahoy na sariwa, ano naman ang gagawin sa tuyo?" May dinala pa silang 2 salarin upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa dakong tinawag na bungo, pinako rin nila sa krus si Jesus. Pinako rin ang 2 salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kaniyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao ay nakatayo roon at nanonood. Nililibang naman siya ng mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, "Iniligtas niya ang iba. Iligtas naman ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos." Nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, "Kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili." At nakasulat sa ulunan ni Jesus sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ang "Ito ang hari ng mga Hudyo." Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, "Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami." Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginagawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginagawang masama." At sinabi niya kay Jesus, "Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso." Nang mag-ikakalabing-2 ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang sa 3 ng hapon. Nawala ng liwanag ang araw
at ang tabi ng templo ay napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus. Ama, sa mga kamay mo'y pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hina. Manatili tayong tumahimik at pangnilayan natin ang pagpapakasakit at kamatayan ng Diyos ng ating Panginoong Hesukristo sa krus. Nang makita ng kapitan ang nangyari, nagpuri siya sa Diyos at sinabing, tunay ngang matuwid ang taong ito. Ang nangyaring ito ay nakita ng lahat ng taong nakakatipon at nagmamasid, at umuwi silang dinadagukan ang kanilang dibdib. Nakatayo naman sa di kalayuan ng mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumunod sa kanya mula sa Galilea, at nakita rin nila ang mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Inimbitahan ko kayong manatiling nakatahimik habang pinaninilayan ang mga pagbasa ngayong araw na ito, lalo na ang mahabang ebanghelyo tungkol sa pagpapakasakit at pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo. At habang naginilay kayo sa katahimikan, ay pakinggan natin ang pagninilay sa linggo ng palaspas sa pagpapakasakit ng Panginoon mula kay Padre Sebastian M. Gadya, Ikatlo, SSP, na may temang ganito ko kayo kamahal. Ang linggo ng palaspas ay ang pagpasok natin sa mga mahal na araw, na siya namang tumutukoy sa mga huling araw ni Jesus dito sa lupa. Sa linggong ito, makikita natin ang pagpasok ng ating Panginoong Jesucristo sa Jerusalem. Sinalubong siya ng mga tao na may palaspas, tanda ng paghanga nila kay Jesus. Si Jesus ang iniisip nilang mag-aahon sa kanila mula sa pang-api ng mga mananakop at magdadala ng kalayaan sa bayan ng Israel. Ngunit ang kaharian ni Jesus ay hindi makamundo, kundi makalangit. Hindi na nakapagtataka na noong lumaon ang mga taong sumalubong sa kanyang pagpasok sa Jerusalem, ay sila rin ang sisigaw ng, "Ipako siya sa krus! Ipako siya sa krus!" Nabigo ang mga taong tunay na tagampin si Jesus, sapagkat hindi siya tumugma sa kanilang inaasahan. Kaya naman nagpasya sila na ipapako siya sa krus.
Ang pagsunod kay Jesus ay hindi nakapatay sa ating pakiramdam. Samahan natin ang ating Panginoong Jesucristo, hindi kung kailan maginhawa ang sa ating pakiramdam, kundi kahit sa gitna ng sakit at paghihirap. Sa katunayan, hindi tayo ang sumasama kay Jesus. Siya ang sumasama sa ating paglalakbay. Tinawag ang susunod na 7 araw bilang mga mahal na araw, bagamat ang Huwebes Santo hanggang Sabado de Gloria ay triduo tungo sa pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ito ang mga araw na pinakita kung gaano tayo kamahal ng Diyos sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Tunay nga tayong mahal ng Diyos sapagkat walang yaman sa sanlibutan ang makatutumbas sa pag-aali ni Jesus ng buhay upang tubusin tayo sa kasalanan. Dugo ni Jesus ang ipinangtubos sa atin. Ganito tayo kahalaga sa Diyos, bagamat wala siyang kailangan sa atin. Ganito niya tayo kamahal. Bilang pagtugon sa pagmamahal na ito, samahan natin sa Kanya ngayong mga mahal na araw sa pamamagitan ng pananahimik at pagdarasal ng daan ng krus. Huwag sana nating gamitin ang mga mahal na araw para magpunta sa bakasyonan. Samahan natin si Jesus hanggang sa krus at tanawin kung gaano na lamang niya inuunat ang kanyang mga kamay sa krus upang sabihin at ipadama sa atin, ganito ko kayo kamahal. Manalangin tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ikuunan natin ang ating mga ulo. Ama naming mapagmahal, pagpalain mo ng iyong mga kaloob, buhat sa langit ang iyong sambayanan at pamalagiin mong sumusunod sa iyong kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal na kapatid, ang ating 47 araw ng pagninilay sa Kwaresma na nagsimula noong Miyerkules ng Abo ay magtutuloy hanggang Linggo ng Pagkabuhay sa ganap na 7:00 ng gabi. Samantalang, samahan natin ang ating Panginoon sa kanyang paglalakbay sa krus sa pamamagitan ng mga sumusunod na schedule ng paglalathala ng ating mga episode sa mga susunod na araw. Bukas, Lunes Santo, 14 ng Abril, hanggang Miyerkules Santo, 16 ng Abril, ang mga episode ay ipopost pa rin natin sa ganap na 8:30 ng gabi mula Lunes hanggang Miyerkules. Samantala, sa pagsisimula ng 3 yugto ng ating programa mula Huwebes Santo hanggang Sabado de Gloria ay iba ang ating schedule. Ang Huwebes Santo ay magkakaroon ng special na schedule mula 2 ng hapon sa wikang Ingles at 3 ng hapon sa wikang Filipino. Samantalang ang Biyernes Santo ng pagpapakasakit ng Panginoon, ang ating mga schedule ng pagpo-post ng ating episode ay sa ganap na 1 ng hapon sa wikang Pilipino at 2 ng hapon sa wikang Ingles. Samantalang sa Sabado de Gloria, ang ating episodes ay ipopost sa ganap na 1 ng hapon sa wikang Filipino at 5 ng hapon sa wikang Ingles. Magbabalik muli ang ating regular na schedule ng pagpo-post ng mga episodes simula sa linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo sa ganap na 8:30 ng gabi. Ito si JM na lagi na napapaalala na sobrang mahal tayo ni Jesus.
Samahan natin ang ating Panginoong Hesukristo hanggang sa krus at tanawin natin kung gaano na lamang niya iniunat ang kanyang mga kamay sa krus upang sabihin at ipadama sa atin na ganito tayo kamahal ni Jesus. Pagpalain tayo ng ating Panginoon sa buong linggo ng mga mahal na araw. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Hesukristo.